Hello mga kumbadis! Good morning, good morning! Magandang umaga sa ating lahat. At ngayon is maggagawa tayo ng breakfast. Siyempre, almusal muna sa umaga. Bago yun, kailangan ko munang itali ang aking buhok. Kasi medyo mahaba na ang aking buhok ngayon mga kumbadis. At ngayon yung asawa ko walang pasok, so magta-tiles daw siya. Ay, magta-tiles eh, mali. Pang tawag doon mga kumbadis, yung maglalagay siya ng mga grout sa pagitan ng mga tiles yun. So, yan. Okay na. So, halika mga kumbadis, simulan natin ang ating trabaho ngayong umaga. Okay, mga kumbadis. Tatayo na ako dahil ang asawa ko yung magsisimula na daw dito sa kwarto. At ako naman, meron akong isasampay mga kumbadis, kaya simulan na natin. Tara! At ito na mga kumbadis, sinisimulan na ng asawa ko ang pag-grout sa aming kwarto. At habang nakasalang ang aking sinaing mga kumbadis, magwawalis naman ako dito sa aming second floor. At syempre, alam nyo na, ang mga batuta ko ay nakikigulo. At syempre, pagtapos kumain, mga kumbadis, hugas time na.
sunod ko namang gagawin ay pakakainin ko ang aking mga batuta dahil sila ay gutom na rin. Yung mga batuta namin mga kumbadis, 2 beses lang sila kumain sa isang araw, sa umaga at sa gabi. Ngayon naman mga kumbadis, magluluto naman tayo para sa hapunan. At yan mga kumbadis, ang mga kaganapan sa aking buhay ngayong araw na ito. So magpapahinga naman ngayon si Mami T. Kailangan na natin matulog. Pero syempre, bago ako matulog, may isa muna akong paalala para sa inyo. Maliit man o malaki ang ating natatanggap is magpasalamat pa rin tayo sa poon magkapat. Dahil sa kanya, hindi tayo magkakaroon ng biyaya sa pagkainan natin. Sabihin natin, mga hotdog na lang yan, ulong, po ulit-ulit. Huwag na huwag po tayong hindi magpapasalamat sa Panginoon dahil pasalamat tayo, may kinakain pa tayo, hindi ba? Dahil ang iba dyan is wala mga makain. At syempre, kung makaulaman tayo ng baboy, manok, lechon, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil sa biyayang ating natatanggap, hindi mo ba? Always have a grateful heart. Dahil alam niyo po, kapag meron po tayong mapagpasalamat na puso, as lagi po tayong pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo po ba na sa time na minsan wala kami makain, magdadasal lang po ako sa Kanya. Humingi po ako sa Kanya ng tulong na bigyan niya kami ng biyaya. At alam niyo po ba, may dumarating na tulong. Hindi man lang ang pera yan, may darating na pagkain. Diba? Or kaya naman yung asawa ko, pag-uwi niya, may bitbit siyang pagkain. Diba? Kaya wag po tayo hindi magpapasalamat sa Panginoon dahil siya lang po ang ating lakas, ang ating kandungan sa lahat ng anumang problema sa buhay. Huwag po tayong hindi magpapasalamat sa kahit anumang bagay na ating natatanggap o nangyayari sa ating buhay. Tulad na lang na naging maayos ng bahay, katulad nito, yung asawa ko. Diba? Hindi ko alam na gagawin niya itong araw na to kasi wala siyang pasok. So, lagyan niya ng grout yung mga tiles namin. So, pinagpapasalamat din sa Panginoon dahil kung hindi sa asawa ko, hindi magiging maganda yung tiles namin. Diba? Kaya, kahit anumang bagay na nangyari sa buhay ninyo, mga kumbadis, ipagpasalamat yan. Huwag po tayo hindi makikipag-usap sa Panginoon sa ating poong likha. Dahil siya lang po ang lahat ng nakakaalam kung anong mangyayari sa atin. Kaya ipagpasagos po natin ang ating mga hinaing, ating mga problema, ang ating mga suliranin, ipagpasagos po natin yan. Alam niyo po, ano po yan, para sa akin naman po, talagang subok ko na po si Lord. Lahat po kasi ng mga problema ko, lahat po ng mga suliranin ko, inilalapit ko po sa Kanya, ulit man o malaki. Sa Kanya ko po nilalapit lahat. At alam niyo po, may bibigyan po ng solusyon. Kaya naman sobrang pasasalamat ko po sa pagtulong natin. Kaya bago ko matulog, sana ganun din po yung mga kumbadis, huwag po tayong hindi magpapasalamat sa Panginoon. So, yun na naman po. So, kailangan magpasalamat po
tayo sa biyayang atin natatanggap araw-araw. At sa susunod na video, yun lamang po. God bless. Bye!